Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tagapagtanggol ng kapuluan. Pagbantay ng ating karagatan. Nangangalaga sa kapayapaan. Naglilingkod ng buong tapang para sa bayan. Namumuno ng may dangal at katwiran. Para sa masagana. At mapayapang pamayanan. Sa dagat man, Lupa. O himpapawid. kami ay laging handang tumulong. At tumaman. Kami ang Naval Forces Southern Luzon, ang inyong hukbong dagat sa Timog Katagalugan. Makisaya, makikanta at makiindak sa ating paggunita sa ika-126 na taong kalayaan ng Pilipinas. Tampok ang mga banda at performers mula sa iba't ibang uniform services. Samahan niyo kami sa isang gabi na puno ng kasiyahan sa Music Kalayaan 2024 sa June 7, live sa Rizal Park Open Auditorium, Manila. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang Tuesday, mga kamanggagawa. Nakatutok dito sa atin sa Doles sa AFP Radio. Ako pa rin po ang makakasama nyo ngayong umaga, Carla Santiago Malabat. Ako naman po si Tim Laderas. Isa na naman pong episode ng ating pagkasamahan para talakayin ang mga napapanahong balita at mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay dito sa ating bansa. Batiin po muna natin ang ating mga kamanggagawang nakikinig sa Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami mga kamanggagawa via live stream sa aming Facebook pages,
punta lang po kayo sa Department of Labor and Employment at sa AFP Radio DWDD official Facebook pages. Kaya i-like, mag-comment, at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Good morning mga kamanggagawa. Good morning, Sir Good Tim. morning, Ma'am Carla. Medyo makulimlim ba sa labas? Medyo Yes, makulimlim Ma'am ang Carla. ating araw dito sa Intramuros. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po mga kamanggagawang paghahatid natin ng napapanahong impormasyon at balita mula sa ating mga rehiyon. Ayan, Sir Tim, nakuhunyo na. Diba? Officially, tag-ulan na. Oo nga, officially, tag-ulan na, papasok na ang ulan. Ulan. Diba? So, ang ating mga kamanggagawa, ingat-ingat po tayo, no? Magdala palagi ng payong, raincoat, para sa mga nagmumotor nating mga kamanggagawa, di ba? Yan, para hindi tayo magkasakit. Ayan, at tuwing Hulyo 30, marami tayong mga pinagdiriwang, hindi ba? Yes, Ma'am Carla. Tuwing buwan nga ng Hunyo, ginugunita natin, syempre, ang araw ng kasarinlan o araw ng kalayaan. Yes. Yan ay ika-12 ng Hunyo kada Yan. taon. Pero syempre, Ma'am Carla, may isa Oo, pa. may isa pa tayo dito sa Labor and Employment naman. Tuwing ika-12 rin ng Hunyo, ginugunita natin ang World Day Against Child Labor o yung tinatawag nating WADAPL. Ayan. So tama yan, no? Sir Tim, isa rin ito. Isa yan, ang World Day Against Child Labor, isang taunang paggunita yan na binibigyan natin ng focus o nagpapataas tayo ng kamalayan ng ating ng ating publiko sa iba't ibang hakbang na ginagawa natin laban sa child labor o yung mga worst forms of child labor. So kasama na yan dyan. So para mas maliwanagan tayo sa selebrasyon na yan ng 2024 World Day Against Child Labor, mamaya makakapanayam natin si DOLE Bureau of Workers with Special Concerns, Young Workers and the Young Workers Development Division Officer in Charge, Ms. Diane Lynette Alabado. Bago yan, good news muna tayo. Mga magulang ng child laborers sa Laguna bumuo ng unang Registered Workers Association sa Calabarzon. The first in Laguna and the first in Calabarzon. Ito ang bansag ng DOLE Calabarzon sa kauna-unahang Registered Workers Association sa ilalim ng DOLE na binubuo ng mga magulang ng child laborers sa Paete sa probinsya ng Laguna sa buong Calabarzon. Ito ay isa lamang sa mga milestone na nakamit ng mga manggagawang katuwang ng DOLE sa isang buwang selebrasyon ng Labor Day sa rehiyon. Ang pagkakabuo ng Workers Association ay sumunod sa kanilang inisyal na oryentasyon nitong March 19 kasama ang DOLE Laguna. Dito rin sila nagsimulang kompletuhin ang mga requirements para sa kanilang registration. Sa tulong naman ng LGU Paete sa pamamagitan ng Public Employment Service Office sa pangunguna ni PESO Manager Ayla Dominique Gordul, tagumpay na nairehistro sa DOLE Laguna ang asosasyon at pinangalanan itong Community Livelihood Paete Community Livelihood Association o PCLA. Dahil dito, ang mga miyembro ay maaari nang maka-access sa mga programang katulad ng DOLE Integrated Livelihood Program. Target naman ng grupo na gamitin ang kanilang tulong na nakuha sa DILP para makapagpatayo ng Carinderia Project. Target din nilang maibigay sa kanila ng DOLE sa World Day Against Child Labor ngayong Hunyo. Ang Paete ay isa sa mga fourth-class municipalities ng Laguna na prioridad matulungan ng DOLE sa pamamagitan ng DOLE Kabuhayan Program.
Nagpasalamat naman ang pinuno ng asosasyon na si Binibining Jane Reiteran sa Kabuhayan Project na iginawad sa kanila at nangakong pipigilan at pagbabawalan na ang kanilang mga anak na masadlak sa child labor. Magandang balita naman tayo mula sa rehiyon ng Bicol. Kabuhayan packages ipinagkaloob sa mga magulang ng child laborers sa Masbate. Bilang isa sa mga aktibidad sa paparating na obserbasyon ng World Day Against Child Labor ngayong Hunyo, na mahagi ng livelihood o pangkabuhayan packages ang Dole Masbate, katuwang ang Balud LGU sa 77 benepisyaryo. Ang mga benepisyaryo ay mga magulang at guardian ng mga child laborers. Ang tulong para sa mga magulang ng child laborers ay patunay sa commitment ng DOLE na suportahan ang mga vulnerable at marginalized na manggagawa sa mga lokal na komunidad. Hinikayat naman ni DOLE Bicol OIC Regional Director Imelda Romanillos ang mga benepisyaryo na gamitin ng maayos at wasto ang mga kagamitan para sa kanilang bagong kabuhayan. Binigyang diin rin niya na dapat maiwasan ang child labor at dapat tiyaking ang mga bata ay hindi masasangkot sa mapanganib na uri ng trabaho. Nagpasalamat din ang mga benepisyaryo sa kanilang natanggap na kagamitan na anilay malaking tulong upang makapagsimula sila ng sariling negosyo. Maliban sa mga equipment, nagbahagi rin ang DOLE ng practical training sa mga benepisyaryo katulad ng bookkeeping, management techniques, at basic risk reduction strategies. Good news naman tayo mula Mindanao. Pangulong Marcos na mahagi ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at mga komunidad na naapektuhan ng El Nino sa Mindanao. Namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tulong pinansyal sa ilang lalawigan sa Region 12 na sumasakatuparan sa pangako ng pamahalaan na suportahan ang mga apektado ng El Nino at palakasin ang mga lokal na kabuhayan. Ito sa mga naganap na event sa Isulan, Sultan Kudarat, General Santos City, at Datu Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur noong Mayo 10 at 23, iniabot ni Pangulong Marcos ang kabuang 240 million pesos sa mga probinsya ng South Cotabato, Sarangani, Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, at Lanao del Sur. Ang mga pondong ito ay nilayon upang suportahan ang produktibidad ng agrikultura at mga komunidad na naapektuhan ng tagtuyot. Ang Department of Labor and Employment Region 12 naman ay namahagi ng 12,109,953 pesos sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers Program. Ito naman ay nagbigay ng pansamantalang trabaho at agarang tulong sa mahigit 3,000 disadvantaged workers at mga nagsilipat mula sa labanan sa Danao del Sur. Pinuri naman ni Pangulong Marcos ang pagsisikap ng mga national line agencies kabilang ang DOLE sa pagpapatupad ng emergency employment sa pamamagitan ng programang tupad. Binibigyan diin ng mga naganap na programa ang dedikasyon ng pamahalaan sa pag-angat ng sosyo-ekonomikong kondisyon ng mga manggagawang pang-agrikultura sa Mindanao at mga mahihirap na komunidad. Tinitiyak din ito ang suporta ay makakarating sa mga higit na nangangailangan nito. At yan po ang mga good news ng tampok namin ngayong umaga. Susunod na po ang aming panayam kay DOLE Bureau of Workers with Special Concerns, Young Workers Development Division Officer in Charge, Ms. Diane Divet,
Lynette Alabado ukol sa selebrasyon ng World Day Against Child Labor sa bansa. Pagkatapos po yan ng ilang paalala. Oras natin 17 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Makisaya, makikanta at makinda sa ating paggunita sa ika-126 na taong kalayaan ng Pilipinas. Tampok ang mga banda at performers mula sa iba't ibang uniform services. Matutunghayan natin ang pagpapakitang gilas sa tugtugan, kantahan, sayawan ng mga tinaguriang bayani ng mga bagong panahon. Sabay-sabay tayong magbigay pugay sa mga Pilipinong lumaban upang makamit ang kasarinlan ng ating bayan, maging sa kasalukuyang nagpoprotekta sa teritoryo ng ating bansa. Mga katropa, samahan niyo kami sa isang gabi ng pagpupugay, gabi ng pagmamahal sa bayan at gabi ng kalayaan. Music Kalayaan 2024 sa June 7, live sa Rizal Park Open Air Auditorium, Manila. This old, dilapidated makeshift dwelling was once home to a 14-year-old Christian Luza, who, despite his dreams of a comfortable life, had to endure life's painful realities. Galisod mo si mama sa kwarta. Volunteer na po ko trabaho. Trabaho man to sir, kay pandemic man. Trabaho na lang ko, kaya kama ni nato, wala mo ko ikahatag sa inyo. Out of desperation, Christian found himself working as a construction laborer. Lunes, padulong Sabado. Say, kaka-assign mo ko ka ng mga arsa-arsa. Sa kadlaw, ang mabitbit nga sa ako kay mga mabutog na pulo. Gasulod mi dito nga walay protection o walay mga gamit. With physical demands unfit for a child and no protective gear, Christian continued to work and set aside his dreams. Nagmahay ko daw ko nga nakaundang ko. Naghinukto ko sa kanda. Sa tabawan nga makita nga mulabay nga may estudyante. On June 22, 2021, however, Christian's life would change. Members of the Child Labor Prevention and Elimination Program profiled the young boy and bridged his mother Cora to the Dole Integrated Livelihood Program, where she became a recipient of a sari-sari store worth 30,000 pesos, a business that would later turn into 2 profitable food carts. Puna kong pasalamat nga, nakatabang ang taga-Dole. Kay, hindi makananig baligya. Walay Dole ng tabang na ako. These new ventures brought in a steady income, giving Christian's family the ability to rent a decent house and send him back to school. Nakagangaan po mong kuhan ito, kinabuhi. Ay, pasalamat din ko. Kaya naka-eskwela wag balik ito, naka-graduate na high school ka ron. It really takes the whole village to educate a child. Our thanks to Department of Labor for their effort, and he is now active in different school activities. Ang akong saad sa akong kagalingon kay dili na ko mo undang, padayon na eskwela, na nako'y pag-asa mga konsong mga sundamgo para makuha na akong damgo bitaw, makuha na ako. Tungod niini, nagpursigi or magpursigi pa ang Department of Labor and Employment para daghan pa ang mga matabangan. Christian is now on 7th grade, and at 16 years old, life has become a little lighter. His heart is now full of hope and will continue to dream in life. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Handa na akong pamunin ang aking mundo. Tuloy pa rin.
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik pa din po tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Ayan. Napaka-heartwarming naman, Sir Tim, nung ating pinalabas na commercial kanina. Success story. Yes, tungkol kay Christian. At ayan, isa yan sa mga ginugunita natin. Yung mga kwentong ganyan, yung mga success stories against child labor. At ayan nga, bukod sa Araw ng Kalayaan, isa yan sa ginugunita natin tuwing June 12, ang World Day Against Child Labor. Ano ba ang kahalagahan at ang layunin ng selebrasyon na ito? Aalamin natin yan ngayong umaga. At kasama natin ngayong umaga para talakayin ang selebrasyon ng World Day Against Child Labor sa bansa. Makakasama po natin si DOLE Bureau of Workers with Special Concerns, Young Workers Development Division Officer in Charge, Ma'am Diane Lynette C. Alabado. Ma'am Diane, magandang umaga. Good morning, Miss Diane. Isang makabatang umaga, Sir Tim and Ma'am Carla. Makabatang umaga din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. So in behalf of our Bureau Director, Ama Charisma Lubrin Satumba, ay puspusan po ang aming pasasalamat sa inyong imbitasyon at sa pagkakataon na maging bahagi po kami ng inyong programa ngayong umaga. Yes. Kami naman ay talagang nagpapasalamat, Miss Diane, no, sa BWSC dahil talagang laging nandyan para bigyan ng impormasyon yung ating mga kamanggagawa. Ayan, diretso na tayo sa ating topic for the day, Miss Diane. Isa po sa mga prioridad ng ating kasalukuyang administrasyon ay ang patuloy na paigtingin ng ating kampanya kontra sa child labor dito sa ating bansa. Para po sa kaalaman, Miss Diane, ng ating mga listeners and viewers, paano ba natin may kukonsidera na hindi na angkop yung trabaho na ginagawa ng mga bata at itinuturing na ito o matatawag na itong child labor? Miss Diane? Opo, Ma'am Carla, bali meron po tayong tinatawag na child work at child labor. Ayan. Magkaiba ang dalawang gawain ito. Yung una, child work, ay mga gawain ng isang bata na legal o pinapayagan ng batas na angkop sa kanyang edad at kakayanan, hindi nakasasagabal sa kanyang pag-aaral at papahinga at hindi mapanganib sa kanyang kaligtasan at kalusugan. Sa kabilang banda po ay meron tayong child labor or ito po yung trabaho, anumang uri ng trabaho o economic activity na ginagawa ng isang bata na mapanganib o makasasama sa kanyang kalusugan, kaligtasan at pisikal, mental at psikolohikal na pag-unlad. May tuturing ng child labor ang gawain ng isang bata kung ang kanyang trabaho ay iligal o pinagbabawal ng batas, mabigat para sa kanyang edad at kakayanan, ginagawa ng mahabang oras na labag sa itinakda ng batas, nakahahad lang sa kanyang pag-aaral at mapanganib para sa kanyang kaligtasan o kalusugan. Upang mas madali po siguro nating matandaan yung pagkakaiba ng child work at child labor, Sir Tim and Ma'am Carla, pwede po nating tandaan ang abakadae. Ayon sa bigat ng trabaho ng bata, karapatan ng bata na naisasantabi dahil sa trabaho, dalas o haba ng panahong ginugugol sa trabaho, at edad o kaangkupan ng trabaho sa edad ng bata. Bago tayong nalaman, abakadae. Abakadae. Ayon sa edad. Bigat. Bigat. Ayon sa bigat. No? Tapos, karapatan ng bata na naisasantabi. Karapatan ng bata. Dalas. Haba ng panahon. Yes. At edad. Ayan. O kapag sakto dyan sa mga naaangkop doon sa abakadae, okay lang yan. Tama po. No, hindi siya considered child labor. Ayan. Okay. Ngayon naman, Ma'am Diane, ano naman po yung mga uri ng trabaho na maituturing naman nating worst forms of child labor dito sa bansa? At meron po ba tayong nakikitang bagong anyo nito, lalo na nagiging progresibo na yung paggamit natin ng makabagong teknolohiya?
Opo, Sir Team. So meron po tayong tinatawag na worst forms of child labor o yung mga pinakamalalalang uri ng child labor. Ito ay yung lahat ng uri ng slavery o pang-aalipin sa mga bata kabilang ang pagbebenta sa kanila, paggamit bilang pambayad utang, sapilitang pagtatrabaho at pag-recruit sa kanila upang maging bahagi ng armadong tunggalian. Nariyan din po ang paggamit ng mga bata sa prostitusyon o pornografiya, kung saan isa sa mga forma nito ngayon ay tinatawag na online sexual abuse or exploitation of children. Nariyan din po ang paggamit ng mga bata sa mga iligal na gawain gaya ng paggawa ng mga ipinagbabawal na gamot o mga droga at ang panghuli, anumang uri ng trabaho na delikado sa kalusugan, kaligtasan o moralidad ng mga bata. Nakakalungkot, no, Sir Tim, yung may mga ganito pa rin na mga forms na tinatawag nating worst forms of child labor sa bansa. At nag-expand pa siya. Oo. Carla. Ayan. Miss Diana, nabanggit mo yung isa doon sa worst forms of child labor, yung online sexual abuse or exploitation of children, o mas kilala natin bilang OSAEC. Pakipaliwanag po naman kung ano ba itong OSAEC at if we are not mistaken is whole of government or whole of society yung approach ng natin dito, no? So sino ba yung mga or ano ba yung mga ahensya na katuwang ng DOLE para matugunan natin tong OSAEC? Miss Diane? Opo, Ma'am Carla, tama po, no? So ayon po sa Republic Act number 11930 o yung Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAEC and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o CSAM Act, ang OSAEC ay ang paggamit ng Information and Communications Technology o iba't ibang teknolohiya para sa sexual na pang-aabuso o pagsasamantala sa mga bata. Kabilang dito ang mga kaso ng paggawa, pamamahagi at pagmamay-ari ng child sexual abuse or exploitation materials, online grooming ng mga bata para sa mga gawaing sexual at sexual extortion or yung sextortion. Pinangungunahan ito ng National Coordination Center Against OSAEC and CSAM sa ilalim ng Department of Justice yung ating pong pagtugon sa mga kaso ng OSAEC at CSAM sa bansa. So kabilang po ang DOLE, katuwang na rin po ang iba pang ahensya ng gobyerno sa mga partners ng National Coordination Center Against OSAEC and CSAM para po tugunan ito pong issue po ng OSAEC, CSAM sa bansa. Just to give us leverage, no, Ma'am Carla, sa ating mga kamanggagawa, based sa ating datos, gaano na po ba karami yung mga batang manggagawa dito sa Pilipinas at ilan po ba sa kanila yung nasa child labor na, Ma'am Diane? Opo, Sir Tim, no? So ang ating pong opisyal na datos ukol sa sitwasyon ng working children sa bansa ay mula po sa Philippine Statistics Authority o PSA. So ayon po sa Special Release on Working Children Situation na inilabas ng PSA noong July 25, 2023, mayroon tayong 1.48 million working children sa bansa o yung mga nagtatrabaho na nasa edad 5 hanggang 17 taong gulang noong 2022. Sa bilang na ito, yung numero po o yung estimate po natin ng child laborer ay nasa 828,000 o 56% ng mga batang manggagawa. Mas mababa ito kumpara sa datos noong 2021 dahil po noong 2021 meron pong nasa 935,000 na bilang ng child laborers. So yung huli po nating datos noong 2022, ito po ngayon ay nasa 828,000. Malaki yung bilang. Malaki pero bumababa. Ayan. Yun yung magandang balita dito dahil sa pinagsama-sama noon na Miss Diane na convergence ng mga ahensya. So talagang nababawasan at nabibigyan na natin ng intervention yung ating mga child labor, pati na rin yung kanilang kanilang mga pamilya. Ayan. Mula po dito sa nabanggit nyo na datos, Miss Diane, saan bang mga rehiyon at industriya sa ating bansa mayroong pinakamaraming insidente ng child labor? Opo, Ma'am Carla, batay sa ulat na nabanggit kanina, ang Region 12 o Soc-Sargen ang may pinakamataas na insidente ng child labor kung saan matatagpuan ang tinatayang 12.5% na bilang ng mga child laborer noong 2022.
Ito ay sinundan ng Region 7 o Central Visayas, sinundan naman ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, at ang Region 10 o Northern Mindanao at Region 1 o Ilocos Region bilang mga lugar na may pinakamatataas na kaso ng child labor sa bansa. Tungkol naman po doon sa mga industriya, higit sa kalahati ng child laborers o nasa 68.8% ang nasa sektor ng agrikultura. Kabilang dito yung mga bata na nagtatrabaho sa mga sakahan at mga palaisdaan. Samantala, nasa 25.9% naman ang nasa services sector katulad noong mga nagtitinda, naghahakot, nagluluwas ng mga produkto at nagtatrabaho sa transportasyon at pag-iimbak. Yung natitirang 5.3% naman po ay nasa industry sector. Kasama dito yung mga nagtatrabaho sa mga minahan o kaya ay yung mga nasa construction. Ayun po siya, Sir Team Ma'am Carla. Grabe yung construction at mga mining, no? Talagang mahirap na mga trabaho yan para sa mga bata. Pero it's very unfortunate na meron pa ding kakaunting statistics tayo na nakikita dyan sa sektor na ito. Pero talagang namumuna yung agriculture. Yes. Kasi siguro dahil agricultural country. Yes. Since sa pag-uusapan na natin, Ma'am Den at Ma'am Carla, na meron tayong programa na ginagawa para tugunan itong child labor, ano naman po itong tinatawag nating Philippine Program Against Child Labor o yung tinatawag nating PPACL, at paano ba nito, Ma'am Dayan, tinutugunan ang issue ng child labor kasama na ang POSAIC dito sa bansa? Opo, Sir Team. So, ito pong Philippine Program Against Child Labor, ang national program natin laban sa child labor. At ang hangarin nito ay isang Child Labor-Free Philippines. Nagnanais itong mapabuti ang pamumuhay ng child laborers kasama ang kanilang mga pamilya at komunidad sa pamamagitan ng mga iba't ibang inisyatibo at programa na makatutulong sa kanila na umangat mula sa kahirapan. Kinikilala natin na ang isa sa mga pangunahing dahilan sa Pilipinas kung bakit ang bata ay nasasangkot sa child labor ay ang kahirapan. So sa bisa ng Executive Order No. 92 Series of 2019 na itaguyod ang National Council Against Child Labor na siyang nagpapatupad ng Philippine Program Against Child Labor. Ang DOLE ang tumatayong chairperson ng National Council Against Child Labor, katuwang ang DSWD na co-chairperson nito. Binubuo po ang konsehong ito ng 19 na ahensya ng gobyerno at mga sectoral representatives po mula sa employer sector, worker sector at non-government organization. Katuwang din natin sa regional at local level po ang ating mga Regional Council Against Child Labor sa implementasyon ng Philippine Program Against Child Labor sa regional level at pati na rin po ang mga iba't ibang local government units sa local levels. Ayan. Importante talaga yung contribution, Miss Dayan and Sir Team, ng ating mga regional level na mga agencies dahil marami talaga yung child labor sa provinces. Saka sila yung nasa, nasa grassroots. Oo, nasa grassroots level. So talagang gusto natin yan, yung converge dun sa ating mga regional na mga ahensya. Ayan. At Ma'am Dayan, sa side naman ng DOLE, kasi di ba ito nabanggit nyo, 19 agencies ang nagtutulong-tulong dito sa PPACL. So para naman po sa side ng DOLE, ano-ano po ba yung mga programa natin para sugpuin o wakasan na itong child labor dito sa ating bansa? Miss Dayan? Opo, salamat Miss Carla. Nabanggit niyo po yan. Ang contribution po ng DOLE sa PPACL ay ang ating pong DOLE Child Labor Prevention and Elimination Program na naglalayong mapigilan ng mga bata na pumasok sa child labor at maialis sila mula sa child labor. So mayroon po tayong iba't ibang strategies or estratehiya na nakapaloob sa programang ito. Una po dito ay yung ating tinatawag na profiling of child laborers na sinimulan natin noong 2018 upang mahanap ang mga batang dapat maialis mula sa child labor sa pamamagitan ng pagbibigay ng karampatang tulong sa kanila at kanilang mga pamilya. So kaakibat po ng ating profiling ang pagbibigay ng iba't ibang serbisyo para sa mga profiled child laborers at kanilang pamilya tulad ng livelihood at emergency employment assistance sa magulang ng child laborer para po sila ay mabigyan ng ang ikabubuhay at matugunan ng kanilang pinansyal na pangangailangan na sana ay maging daan. Ito po ay nagbibigay daan para sa paghinto ng kanilang anak sa child labor.
Sa kasalukuyan po, mayroon na po tayong 22,740 na magulang or guardians ng child laborer na naabutan ng tulong pangkabuhayan ng DOLE mula 2022. Bukod dito sa isinagawang profiling, nakapag-profile tayo ng 160,288 child laborers noong 2022 na nirefer po natin upang mabigyan ng tulong ng iba't ibang ahensya at organisasyon. Dahil po dito ay naialis natin ang 51,071 na bata mula sa child labor. Kabilang din po sa mga programa para sa mga bata at kanilang mga pamilya ay Youth Employability Programs, Employment Facilitation Services, and Labor Market Information Services. Isa din po sa proyekto ng DOLE ang Project Angel 3 kung saan ay nagbibigay po tayo ng iba't ibang uri ng tulong katulad ng pagkain, damit, school supplies at iba pa para po sa mga child laborers at kanilang pamilya. Pagdating naman po sa pagpapatupad ng batas, ang estratehiya po natin sa DOLE ay nialabanan po natin ito sa pagbibigay ng prioridad ng DOLE sa inspeksyon ng mga establishmento na may mga batang manggagawa. Sinisiguro po ng DOLE ang pagtalima sa labor standards at mga polisiya laban sa child labor. Nariyan din po ang Sagip Batang Manggagawa. Ito po ay isang quick action mechanism kung saan nagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng DOLE, DSWD, at law enforcement agencies upang agarang rumisponde at sagipin o i-rescue yung mga child laborer na nasa lubhang mapanganib na kalagayan. So isang halimbawa po dito ay yung mga nagtatrabaho sa mga spa at bars o kaya ay sa mga lubhang delikadong gawain o nasa hazardous working condition kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatrabaho ng mga bata. Si DOLE rin po ay nag-i-issue ng working child permit sa mga batang wala pang 15 years of age na pinapayagang magtrabaho sa ilalim ng Republic Act No. 9231. Ito ay upang masiguro ang kanilang proteksyon mula sa mapang-abusong paggawa. Ang ilang halimbawa po dito ay yung mga bata po na napapanood po natin sa ating telebisyon, sa pelikula, teatro at advertisement. Nagsasagawa din po tayo ng tuloy-tuloy na advocacy activities sa national at regional levels upang mapalawak ang kamalayan ng publiko patungkol sa issue ng child labor sa ating bansa. Kabilang po sa mga gawain na ito ay ang pagbibigay ng orientation tungkol sa mga batas at programa sa pagsugpo ng child labor, pagbuo at pamimigay ng mga information, education, and communication materials, pagdalo sa mga talakayan sa radyo, television, and application-based programs katulad po nitong ginagawa po natin ngayon, at pagdiriwang ng World Day Against Child Labor tuwing Hunyo at National Children's Month Celebration tuwing November. Ngayon, no, Ma'am Dayan, nabanggit niyo na yung ating selebrasyon ngayong buwan bilang bahagi ng ating kampanya para supuin yung child labor sa bansa. Saan po ba nakasentro yung tema ng World Day Against Child Labor ngayong taon at ano po ba yung mga dapat abangan ng ating publiko ngayong taon para sa nasabing celebration? Opo, Sir Tim. So sa paggunita ng World Day Against Child Labor na nabanggit na rin po kanina, no, na ginagawa po natin June 12, ito po ay ang Global World Day Against Child Labor. Ito rin po ay kasabay ng pagbuni natin sa Araw ng Kalayaan sa Pilipinas. So upang mas mabigyan ng atensyon ng World Day Against Child Labor sa ating bansa, nagsasagawa tayo ng iba't ibang aktibidad sa buong buwan ng Hunyo bilang pakikiisa sa pandaigdigang kampanya laban sa child labor at upang mapalawak ang kamalayan tungkol dito. Ang global theme po for 2024 ng World Day Against Child Labor ay Let's act on our commitments, end child labor. So ito po ay bilang pagdaraos ng 25th anniversary ng adoption ng International Labor Organization Convention No. 182 o yung pong Worst Forms of Child Labor Convention. Isa po itong paalala sa pagtugon sa mga pangako upang masugpo ang child labor sa buong mundo. Samantala, ang lokal na tema naman po natin sa pagdiriwang na ito ay Bawat Bata Malaya, Mithiin ng Nagkakaisang Bansa. Para po dito ay samut-sari ang mga gawain na inihanda ng ating DOLE Regional Offices katuwang ang partners natin sa local level para po sa buong buwan ng Hunyo. Kabilang rito ang mga information and service caravan sa buong bansa kung saan tayo po ay nagbibigay ng orientation tungkol sa mga batas at programa kontra child labor at iba't ibang serbisyo din po na ibinibigay natin sa ating beneficiaries sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan at ating pong mga social partners. Kabilang din sa mga gawain ang iba't ibang aktibidad para sa mga bata, kasama ang puppet show at storytelling sessions.
Nariyan din po ang pagpapasinaya sa mga kwento ng tagumpay ng mga batang malaya o yung mga batang natulungan nating mai-release mula sa child labor mula sa iba't ibang sektor. Tulad po nung ipinakita po natin kanina, no, si Christian. At opo, at bahagi din po yung pagbabahagi natin ng information materials tungkol sa child labor gamit ang iba't ibang plataforma. Maraming activities ang dapat Yes, abangan ng ating mga kamanggagawa. Tama. Kanina, Miss Dayan, nabanggit niyo po no, na isa sa mga ginagawa natin yung pag-rescue ng ating mga kabataan. So kung meron po ba silang, meron pong nais humingi ng tulong o mag-report ng kung may kilala sila or may alam sila ng mga child laborers yan, saan ba sila maaaring tumawag o sumangguni, Miss Dayan? Opo, so para po sa mga may nais pong i-report, bukas po ang mga tanggapan ng DOLE sa sino man na may isasangguni na katanungan tungkol sa child labor. Kung may gusto pong makakaalam po ng more information tungkol po sa mga programa upang labanan nito. At para din po doon sa mga may impormasyon o may i-report na insidente ng child labor. So una po maaari pong tumawag sa atin pong DOLE Hotline 1349. Pwede rin pong bumisita online sa Batang Malaya Child Labor Knowledge Sharing System website. Ito po ay pwede pong mapuntahan sa www.batangmalaya.ph kung saan meron po ditong portion na pwede pong mag-report ng child labor incident. At pwede rin pong tumawag o magtungo sa pinakamalapit na DOLE Regional o Provincial Field Offices. So makikita po sa ating DOLE website na www.dole.gov.ph ang kumpletong detalye ng mga tanggapan. Para rin po sa karagdagang impormasyon, detalye at updates tungkol po sa child labor at Batang Malaya campaign at ito pong sa gaganapin po nating 2024 World Day Against Child Labor Celebration, hinihikayat ko po ang lahat na bisitahin po ang ating social media accounts ng Batang Malaya. At this point, Ma'am Diana, sa inyo na po ang pagkakataon na magbigay ng mensahe at syempre, imbitahan na yung ating publiko na makilahok sa pagdiriwang natin ngayong taon ng World Day Against Child Labor. Go ahead, Ma'am Diana. Pasalamat po, Sir Team, Ma'am Carla. So hinihikayat ko po ang lahat ng nakikinig at sumusubaybay na makiisa at suportahan ang pagdiriwang ngayong taon ng World Day Against Child Labor sa buong bansa. Mas pinaigting po natin ang mga gawain para sa patuloy na pagtugon sa hamon ng laban kontra child labor. Tumutok po tayo sa Batang Malaya social media accounts para sa mga activities patungkol sa pagdiriwang na ito ngayong buwan. So gamitin din po natin ang hashtag Batang Malaya at hashtag WDACL sa Pilipinas 2024 or hashtag Wadakal sa Pilipinas 2024 sa ating po mga post na may kinalaman sa pagdiriwang na ito. Mahalaga po ang partisipasyon ninyong lahat ng bawat individual at sektor upang mawakasan ang child labor sa bansa at makamit ang ating adhikain na Child Labor Free Philippines. So ang mithiin po natin ay isang Pilipinas kung saan ang bawat bata ay malaya. Malayang mag-aral, malayang maglaro, malayang maging ligtas at malusog, malaya mula sa mapang-abusong trabaho at malayang maging bata. Muli po maraming salamat po sa inyong paanyaya, Sir Tim at Ma'am Carlo. Isang makabatang umaga pong muli sa lahat. Isang makabatang umaga din sa iyo, Ma'am Dayan. Hindi na namin kayo patatagalin pa. We are sure na very busy na kayo dyan sa PWSC para sa paghahanda dito sa ating World Day Against Child Labor sa Pilipinas. Salamat sa inyong pagpapaunlak ng oras dito sa amin sa DOLE sa AFP Radio. At maraming salamat po kay Director Cha, syempre sa patuloy na suporta sa aming programa. More power to Dayan at sa buong DWSC. At narinig ko ito mga workers with special concerns, Young Workers Development Division Officer in Charge, Ma'am Dayan Linet Alabad. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa DOLE PWSC sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website. Pwede rin kayong mag-visit doon sa batangmalaya.ph. Diyan ang mga updates at mga impormasyon tungkol sa gaganaping World Day Against Child Labor. Pwede rin po kayong mag-follow sa kanilang Facebook page. I-type nyo lang
DOLE Bureau of Workers with Special Concerns sa inyong mga search. Siyempre, Ma'am Carla, idagdag ko din na pwede rin nilang i-follow yung Batang Malaya FPP. Yes, oo. Meron din para mas- palang Facebook page ang Para mas updated din sila sa mga programa at serbisyo na binibigay natin para wakasan itong child. Yes. At syempre, para sa inyong mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po ang ating DOLE hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Syempre, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Syempre, hanapin niyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at syempre sa ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Ladera. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit mga kamanggagawa sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:49 a.m. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.